Alabal National High School ay may tuturing na isa sa pinakamalaki at progresibong paaralan sa buong probinsya ng Sarangani. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon nito kada taon, may tuturing rin itong isa sa pinakamalaki sa buong Rehiyon 12. Ang nasabing paaralan ay tinatayang may humigit kumulang na 9 kilometro ang layong mula sa lungsod ng General Santos. Ayon sa survey, ang mga naninirahan dito ay Moro, Lumad, Ilonggo at mga Cebuano. Taong 1966 nang nagbukas ang paaralan na noon ay kilala pa sa tawag na Alabal Municipal High School. Sa 1970 nang pinalitan nito ng Alabal Barangay High School sa pamumuno ng dating principal na si Ginoong Adalberto D. Regidor. Makalipas ang 20 taon, formal nang nagbago ang pangalan nito at naging Alabal National High School. Sa kasalukuyang panuruan taong 2023 to 2024, ang paaralan ay may populasyon na 4,046 mula baitang 7 hanggang baitang 12. May 29 sections sa senior high school, 60 sections sa junior high school, 153 na guro at 17 staffs. Taong panuruan 2011 to 2012, nakasentro sa technical vocational na curriculum ang Alabal National High School sa ilalim ng pamamahala ng dating principal George D. Liansing Jr. Sa junior high school ay may 5 major na itinuturo. Ito ay ang beauty care, electricity, shielded metal arc welding, dressmaking at food trades. Samantalang may 6 na major ang senior high school, kasama dito ang bread and pastry, shielded metal arc welding, computer system servicing, electricity, housekeeping, and hairdressing. Sa humigit 50 taon ng pagkakakilanlan ng paaralan, wala pa rin itong tigil sa pag-ukit ng pangalan sa buong Rehiyon 12. Patunay rito ang pag-arangkada ng ating paaralan na may pinakamaraming bilang ng mga estudyanteng nakapasa ng NC2 taon-taon. Liban pa rito, naging palaban din tayo sa halos lahat ng kompetisyon sa iba't ibang larangan, tulad ng journalismo, sports, agham at teknolohiya, sining at matematika. Gayunpaman, sa dinami-dami ng karangalang natamo nito, naghahangad pa rin ng iba pang karangalan sa iba pang larangan tulad ng sining. Si Ginang Lolita I. Bustamante na isang MAPE coordinator ay naghahangad na mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mapaunlad ang mga nakatagong talento at kakayahan nila sa larangan ng sining. Naisipan niyang magkaroon ng Special Program in the Arts curriculum. Sa taong panuruan 2014 to 2015, unang hiningnan ng pagsang-ayon si Ginoong Loreto J. Gindap na agad ding nakitaan ng positibong pagtugon sa nasabing curriculum. Ito ay nagtulak kay Ginang Lolita Bustamante na maging masigasig. Dahil dito humingi siya ng tulong mula sa opisyales ng PTA, LGU at ilan pang pribado at publikong sektor para sa pagsasanay ng mga gurong matututo sa 7 disiplina. Ito ay ang music arts na may 2 kategorya na string arts at vocal arts, visual arts, dance arts, media arts, theater arts, at creative writing. Nagpakita din ng taus-pusong pagsuporta ang Division MAPE Coordinator na si Ginang Cecile Lea Matunog Kimnon at maging si Ginang Nida P. Lumansad ang butihing Regional SPA Coordinator. Sila ay nagdalawang isip ngunit bukas palad tumugon sa lahat ng pangangailangan sa nasabing curriculum. Sa taong 2016, kasama ni Ginang Bustamante si Ginang Emegeline Velarde at guidance counselor na si Ginang Cherry Uchi sa pag-iikot sa mga paaralang elementarya. Ginawa nila ito upang makilala ang Special Program in the Arts curriculum at magkaroon ng mga estudyante na magiging unang batch. Bago sinimula ng pasukan, nagkaroon muna ng pagsasanay ang mga guro sa National Educators Academy of the Philippines sa Davao City. Ang unang batch ng mga guro na nagturo dito ay masusing binusisi ang mga kinakailangan sa iba't ibang disiplina. Ang unang pangkat ng mga guro na may kanya-kanyang talento at galing na nanalo din sa iba't ibang larangan ng lamanan ay sina Ginang Lolita I. Bustamante, nagtuturo sa vocal arts, Roel Bark A. Kia, nagtuturo sa string or rondalla arts, Emegeline A. Velarde, nagtuturo ng creative writing, Marilu S. Polestico, nagtuturo sa media arts, Rebecca C. Campomanes sa theater arts, Nelson V. Esmeralda sa visual arts, at Marilu Herceda sa dance arts. Maliban sa pagsasanay sa NEAP, nagsasanay din ang ikalawang pangkat ng mga guro sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City at Bacolod City upang mas mapabuti ang pagtuturo sa iba't ibang disiplina ng nasabing curriculum. Minsan din ay nakapagturo si Ginoong Braille O. Regidor ng creative writing sa ika-10 taon.
Sa kasalukuyan, may 9 na guro na nagtuturo sa iba't ibang disiplina. Si Ginang Valerie D. Generale nagtuturo sa Creative Writing 7 at 8. Si Ginang Linda S. Reyes nagtuturo sa Creative Writing 9 at 10. Si Ginang Jorlyn D. Parilla nagtuturo sa Dance Arts 7 at 8. Si Ginang Jobelie Cruz nagtuturo sa Dance Arts 9 at 10. Si Ginang Rebecca C. Campomanes nagtuturo sa Media Arts 7 hanggang 10. Si Ginoong Roel Mark A. Kia nagtuturo sa String or Randali Arts mula 7 hanggang 10. Si Ginoong Dave Brian C. Sarabosques nagtuturo sa Visual Arts 7 at 8. Si Ginoong Nelson V. Esmeralda nagtuturo sa Visual Arts 9 at 10. Si Ginang Lolita I. Bustamante nagtuturo sa Vocal Arts mula 7 hanggang 10. At si Ginang Marilu Herceda nagtuturo sa Theater Arts mula 7 hanggang 10. Ang sertipiko ng pagkilala mula sa Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 12 ay pinirmahan ni Sir Bayocot noong June 16, 2016. Unang sumabak ang mga baguhang mananayaw sa Baile sa Kalye na siyang nagrepresenta sa dibisyon ng Sarangani sa 2016 Regional Festival of Talents na ginanap sa Polomonlok, South Cotabato. Bagamat naturingan na neophyte ang mga mananayaw, ipinamalas nilang kanilang galing sa murang edad, kaya nilang makipagsabayan sa mga datihang mananayaw mula sa iba't ibang dibisyon. Maraming kompetisyon mula sa mababang level hanggang sa national level na nakapagtala ng maraming panalo, kabilang na ang kampyonato na nakamit ni Kyril Gindak sa national level sa larangan ng pagpinta at ang nakuhang ikalawang pwesto sa Baile sa Kalye noong 2019 Regional Festival of Talent na ginanap sa North Cotabato. Sa kasalukuyan taong 2024, iilan na nakamit ng Special Program in the Arts pagdating sa larangan ng sining at journal. Sa buwan ng Marso nasali sa Divisional Schools Press Conference ang sumusunod na mga mag-aaral galing sa SPA. Micaela Parilla at Sai Roberto sa English Feature Writing, sina Francine Bangkaerin at Quenjan City Arellano sa English Editorial Writing, si Jocelyn Mahilum sa English SciTech Writing, sina Eunice Estribillo at Ashley Ramos sa English Column Writing, si Marthea Herceda sa English Photojournalism, sina Crizel Albarando at Micaela Apud sa English Editorial Cartooning, sina John Michael Gomez at Rachel Escultura sa English Regular Radio Broadcasting, si Diana Dungog sa English SPJ Radio Broadcasting, na Dana Velarde, Meryl Benyola at Adrian Lutero sa English Collaborative Desktop Publishing, si Jeff Espaduguera sa English TV Broadcasting, si Bianti Mario sa pagsulat ng lathalain, sina Raji Kaitum at Julian Pasco sa pagsulat ng editorial, si Laika Tadle sa pagsulat ng column, si Emoy sa pagwawasto ng sipi, at si Dionte Notada sa Filipino Online Publishing. Nagtagumpay naman sila Rachel Escultura, John Michael Gomez, Francine Bangkaerin, Dionte Notada at Jeff Espaduguera at lumaban sa Regional Schools Press Conference. Sa patimpalak ng RSPC, nagwagi si Dionte Notada at lalaban sa National Schools Press Conference sa buwan ng Hulyo. Kabilang banda naman, sa buwan ng Abril, naganap ang District Festival of Talents sa Alabel National High School. Nagpamalas ng iba't ibang talento ang mga mag-aaral na nagmula sa Special Program in the Arts at nakamit ni Dana Velarde ang tagumpay sa kompetisyong Pintahusay at si Micaela Parilla sa kompetisyong Sulat Tanghal. Sa katapusan ng Abril, sinabak naman ni Valerie Sacidor, Laika Barakil, Siddhartha Arimala, Glyza Hubahid, Francine Bangkaerin, John Michael Gomez, Lindsay Kaya, Dave Abduhan, Max Albelar, Yesha Asiniero, Raji Kaitum at Martin Agad ang kompetisyong Baile sa Kalye at nakakamit ng ikatlong pwesto. Nakamit naman ni Micaela Parilla ang ikalawang pwesto sa Sulat Tanghal at si Dana Velarde na nakakuha ng ikatlong pwesto sa Pintahusay. Ang alagad ng sining ay isang samahan na inilikha upang palakasin at paunlarin ang mga talento ng mga mag-aaral na kasapi ng Special Program in the Arts. Ang pangunahing layunin nito ay paunlarin ang mga kasanayan at talento ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan ng sining at dagdagan ang bilang ng mga mag-aaral na papasok sa curriculum. Binubuo ito nila Micaela Parilla, Raji Kaitum, Martin Agad, Valerie Sacidor, Precious Gonzalez, Love Pagonier, Ashley Abadinas, Kate Arellano, Teodoro Sucal, Reyna Magan, John Abduhan, Biente Mario, Dionte Notada, John Gomez, at Max Cordero. Ang Special Program in the Arts ay naglalayong paunlarin ng sariwang talento sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang major. Matapos ang ilang taon, nais itulak ng SPA ang mga mag-aaral na ito upang ipalaban sa patimpalak sa iba't ibang larangan na tutungo sa pagkakakilala sa Special Program in the Arts. Ito ay isang mahalagang programa na magbibigay daan sa mga kabataan na matuklasan at paunlarin ang kanilang mga talento sa sining.